Ayan, magandang araw po. Ito na po ang aking prelim examination para sa subject na ITPRC9 Fundamentals of Database System. Ayan po. Okay. Then, ito po, open po natin ang ating SAMP. Then, MySQL. Then, start po natin siya. Then, pupunta po tayo sa shell. Ayan. Then, kanina po, habang nagpa-practice ako nitong aking prelim examination, habang nagpa-practice ako dito sa aking PC, naisip ko po para mas mabilis na na ma-type ay kopyahin ko na po mismo yung mga ilalagay o ilalaman ko doon para copy-paste na lang ako ng copy-paste. Ayan po, kinopya ko po siya sa aking Messenger. Then, yan po, yung MySQL uroot, show database yan. Create database, library DB yan. Kinopya ko na po yan para copy-paste na lang po ako ng copy-paste pag ginagawa ko na. Then, ito po, simulan ko na po. Then, ito po, MySQL uroot. Then Control V, then enter. Then next step naman po doon, nakalagay po dito sa ating database creation, yung task 1. Magke-create tayo ng database na ang pangalan ay library DB. Okay, then punta tayo. Show muna natin yung databases niya para kita. Ayan. Show database, then enter. Yan. Database, ang nakalagay po sa database niya is information scheme, MySQL, then performance schema, PHP MyAdmin, then test. Idadagdag po natin yung wait lang po idadagdag po natin tong library DB. Ilalagay po natin siya dito sa database. Yan. Then next, ito po siya. Create database library DB. Yan. Control D. Then enter po natin siya. Then, show database po natin. Control C. Yan. Show database. Ayan po. Kung makikita nyo po, dito sa unang database, ang nakalaman lang po ay 5. Information schema, MySQL, performance schema, PHP MyAdmin, test. Then, itong next na database is isinama na natin yung library DB. Ito na po siya, nasa pangalawa na po siya. Then ang next naman po, nagawa na natin tong task 1. Punta naman po tayo sa task 2. Magke-create tayo ng table. Ang mangyayari niyan, papasok tayo doon sa mismong library DB, tapos magke-create tayo ng table ng mga books. Ipapasok natin itong book ID, title, author, genre, ISBN, then copies available. Ilalagay po natin siya dito. Then next po, gagamitin natin yung library DB. Yan. Gagamitin po natin yung library DB. Yan. Enter. Kung makikita nyo po dito, yung database po niya ay nabago na. Yan. Then, next naman po nun,
ipapasok na natin yung book ID. Ipapasok na natin tong book ID. Since nakapasok na tayo dito sa Library DB, gagawa tayo ng mga books ng laman ay book ID, title, author, genre, ISBN, copies available. Yan. Then, yan po. Create table books. Yan. Control. Yan. Ayan po ang nakalagay dito, create a table books, book ID. Tapos int may mali pala. Wait lang. Ito nalagyan natin ng ano. Okay. Wait lang. Yan. Book ID. Wait, yan. Then backspace. Yan. Book ID integer, auto-increment po siya as a primary key. Then ipapasok na natin yung title na may varchar na 225. Author na may varchar na 225 din. Genre na may varchar na 100. ISNB na may varchar na 13 and copies available na integer. Yan. Yan po yun. Then, ang gagawin po natin is show tables. Ginawa ko po yan para hindi na po ako tamang type. Tamang ano na lang ako. Tamang copy paste na lang ako. Yan. Then, idudulo natin to. Yan. Then enter. Okay. Then show table tayo. Control show tables, then enter natin. Yon. Dito tayo sa books. At pumasok na tayo sa yan, kung makikita po natin is pumasok na po yung books. Then, next step naman po natin ay ang, wait lang po i-insert natin yung mga following books doon sa table. Ano ba yung books na yon? Ito, 1984, saka yung Pride and Prejudice. Yan. I-insert natin siya dito sa tables ng library. Then, punta tayo dito. Insert info. Yan. Control C. Yan. Then, insert natin siya. Then, yung isa, yan, Control C, then, yan, na-enter na natin yung books na 1984, saka yung Pride, yan, ni George Orwell na
George Orwell, then ni Jane Austen. Yan. Yung 1984 ay may 5 copies. Then yung Fried naman is may 3 copies. Enter natin siya. Yan. Ayan na po siya. Then ang next naman po natin is magse-select tayo ng books. Yan. Then enter natin. Yan. Ito na yung book ID niya. Lumabas na yung book ID niya. 1 and 2. Ang book ID nung 1984 is number 1. Then ang book ID nung Fried and Produce is book ID number 2. Yan. Ito yung author niya, genre, ISBN, then copies available. Then next natin, ang next natin is i-display natin ito sa task 4. I-display natin yung books na may classic na genre. Then yung pangalawa naman is using the distinct keyword, list all the unique genres available in the books table. Yan. Kumbaga, i-distinct natin yung mga unique na genres. Then, number 3, i-describe natin yung structure ng books doon sa table. Then, gawin na natin yan. Ito muna ang gagawin natin, yung number 1. Display all the books of the classic genre. Then, punta tayo dito. Yan. Then, okay. Yan. Nakalagay select yan, from the books where genre is classic. Enter natin siya. Yan. Kung makikita nyo, dito sa una, dalawa siya, di ba? Dalawa yung books. Pero nung nilagay natin to, na ang genre niya is classic lang, ang lumabas na book is classic lang mula dun sa sa table. Yung classic na book na may copies na 3. Yan. Nagawa na natin itong una. Yan. Ito naman yung sumunod, yung pangalawa. I-distinct natin yung unique genres available in the books table. Yan. Balik ulit tayo dito, magdi-distinct naman tayo. Yan. Yan. Select distinct genres from the book. Then enter natin siya. Yan. Kung makikita nyo dito sa nilagay natin yung select from the books where genre is classic, ang lumabas lang is yung classic, di ba? Na kumbaga ang nilabas niya lang is yung classic. Then nung ginawa naman natin, dinistinct natin yung genre from the books, ang lumabas lang ay ito. Kumbaga ito lang. Hindi na lumabas yung book ID, title, author, ISBN, and copies available. Kung anong genre lang nung books yung nakalagay. Ito, napalitaw natin siya. Yan. Next naman, itong pangatlo. Yan. Describe the structure of the books at table. Yan. Mabalik tayo dito. And iano naman natin siya. Describe books. Then punta tayo dito. Yan. Dinescribe niya yung books. Yung
field ng books, yung type, yung null, yung key, default, and extra. Book ID, yung integer niya is 11, then yun ang primary key. Yan. Okay. Next naman tayo. Task 5. Update and delete. Okay. Update the book 1984 to have 4 copies available. Yun yung gagawin natin na una na task 5. Pangalawa naman na gagawin natin na task 5 is delete books that have less than 5 copies. Okay. So gawin natin yung una. Update the book 1984 to have 4 copies. Punta tayo dito. Then, yan. Update books. Yan. Control C. Yan. Yan. Makikita nyo. Update books. Set copies available is equal to 4. Where title is equal to 1984. Then, tingnan natin. Yan. Okay. Then, next naman natin. Yan. Tingnan natin dito. Yan. Ginawa natin yung sa ito, update the books. Set copies available is equal to 4 where the title is 1984. Ngayon, ito na siya. Kung makikita natin sa book ID, yung number 1, yun yung may title na 1984. Then, makikita natin yung copies available niya is equal to 4 na lang. 'Di ba? Kung makikita natin dito kanina is equal to 5 pa siya. Then nung ginawa natin yung update the books and set the copies available is equal to 4, naging 4 na lang talaga yung copies niya. Then next naman tayo. Yan, okay na to. Then yung number 2 naman. Delete the books that have less than 5 copies available. Okay. Mabalik tayo dito. Then, yan. Delete the books. Yan. Delete from books where copies available is less than to 5. Then, enter natin siya. Yan. Kung makikita nyo dito, query okay. 2 rows affected in this scenario. Bakit kaya 2 rows? Kasi, ang nabago niya ay 2. Kasi ang nakalagay dito, delete from the books where copies is less than to 5. Parehas ng less than yung copies nung book ID. Then, yan. Pakita naman natin siya. Select from the books. Yan. Control C. Yan. Yan. Then, enter natin siya. Yan. Wala na. Wala nang lumilitaw kasi nga yung copies niya is less than to 5. Kumbaga yung 2 libro is na-delete na. Yan. Yan. And ito. Last one. Drop the books table. Yan. Yan yung pinakalas natin. And then, yan, dadrop natin siya. Control C.
Then show tables siya. Show tables tayo. Show tables. Yun na yung lumabas. Kasi wala nang books. Kumbaga na-delete na yung dalawang books kasi nga dinilit natin siya. Ayan, dinilit natin to kasi less than 5 copies na, kaya wala nang lumalabas. And that's all lang po. Yun na po ang aking pinaka final exam na prelim examination ko po sa ITPRC 9 Fundamentals of Database System. Maraming salamat.